buhayin ka para sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Yung gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Yung gumawa ng masama sa pagkabuhay na maguli sa pagkabuhay. Ang tanong mo, hindi naman pala tayong lahat makakarating sa langit. Tayong lahat pwedeng makarating sa langit kung gagawa ka ng mabuti. Kung ang ginawa mo sa buhay mo, puro masama, hindi ka makakarating talaga sa langit. Pero gusto ng Diyos tayong lahat makarating sa langit. 3:9 ng ikalawang Pedro. Pakinggan mo. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ang gusto ng Diyos tayong lahat magsisi. Ayaw niyang may mapahamak. Gusto niya makarating tayo lahat sa langit. Kaya lang, kung ayaw mo naman sumunod, gagawin mo masama, talaga hindi ka makakarating sa langit. Hindi kasalanan ng Diyos yun. Kasi kung siya lang ang masusunod, gusto niya lahat tayo makarating sa kanyang langit, sa kanyang paraiso. 2:4 ng unang Timoteo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yun ang gusto ng Diyos. Ayaw niyang may mapahamak kahit isa. Gusto niya lahat tayo maligtas, makaalam ng katotohanan. Kaya lang, ang diferensya tayo rin. Ayaw natin ng mabuti. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Ginagawa mo, pumapatay ka. Hindi naman ikaw ang may-ari sa kapwa mo tao para kunin mo ang buhay niya. Pero mga doktor pumapatay. And sumumpa sila. Ang sumpa ng doktor magsalba ng buhay. Alam ko yung particular oath ng doktor, magsalba ng buhay. At sa pagsasalba ng buhay, meron choices pang ibinigay. Kung alin yung mas magandang choice, yun ang isasalba mo. Yung bata ba o yung ina? May mga ganong choices Pero ang general idea, magsasalba ng buhay ang doktor. Ginagawa 5 buwan na yung bata, ina-abort pa. Nilalansag dun sa ano ng ina, sa bahay bata. Isa-isang pinuputol yung mga buto ng bata para ma-abort. Ano ba ngayon yung doktor na yun? Pumunta ba sa langit yun? Ang bas palagay mo? Dapat nga, isalba mo yung buhay, tapos ikaw mismo pumapatay. Milyong sanggol ang pinapatay ngayon ng abortion. Kaya kung mapupunta ka sa impyerno, hindi mo dapat sisihin ng Diyos. Kasi gusto niya mapunta tayo lahat sa langit. Naunawaan mo yung kapatid na Mark? Opo, at maraming salamat. Salamat. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, kapatid. Salamat po sa Diyos. At puntahan muna po natin ngayon ang Singapore. Natin kapatid na Don Capulong kasama na ating mga manang. Go ahead, Singapore please. Opo, salamat sa Diyos, kapatid na Don, kapatid na Nelly. Dito naman po sa Singapore, ang atin po magtatanong na panahulin. Kapatid na Nelly Rosal, isa pong Katoliko. Magandang kapatid po. Sa dinami-dami po ng mga reliyon po ngayon, sila po nag-aaway-away po. Katalo-talo po. Sa inyo pong palagay sa bandang huli, meron po bang mananaig sa mga ito kung meron man? At sa tingin niyo po ba, ang religion po ba ay kailangan po natin ng religion para maligtas? Or kahit meron lang tayong paniniwala sa Diyos maligtas? Salamat. Alam mo kapatid, salamat sa pagdalo mo kapatid na Philip. Unang-una, ang Diyos ang nagturo ng relihiyon. Ang tawag sa Biblia sa relihiyon, yung salitang Grego sa original na salita sa Biblia, threskia. Ang kahulugan ng threskia, pakilagay sa screen, ay ceremonial observance, religion, worshiping. Ang threskia, pagsambayan. Pagsamba na tama. Relihiyon na tama. Ceremonies na tama ayon sa Biblia. Kaya kailangan ba ang relihiyon?
Abay, ang may sabi ng reliyon ang Diyos eh. Siya nga ang kailangan natin sambahin eh. Kaya, pagka susunod tayo sa Diyos, kailangan natin sumamba sa Kanya, kailangan natin ang relihiyon. Yung tamang relihiyon o tamang pagsamba. Kailangan yun para tayo maligtas. Ang Diyos ang may formula ng tunay na relihiyon. Nababasa sa Biblia, ang Kanyang mga itinuro para maganap yung pagsamba o relihiyon na itinuro niya sa Biblia. Mula sa panalangin, paglukod, klase ng panalangin, kung ano ang sasambahin, kung paano mananalangin, kung paano mabubuhay, kung paano magdadala ng pamilya, kung paano every way of life. Yun ang religion sa Biblia. Religion is a way of life. It is inevitable for salvation. Kailangan natin yun. Yung turo ng Diyos. Ang kabuuan nun, yun ang nagre-represent ng way of life o ng religion ng isang tao. Kaya kailangan yun, kapatid. Hindi yung ideya ng iba. Hindi na kailangan niya iglesia, hindi na kailangan niya religion. Ba't nagtayo ang Diyos ng religion? Ba't nagtayo siya ng iglesia? Di naman pala kailangan. Punta ka sa bukid. Kita mo, mga damo, may mga siit, may mga makahiya. Nung bata ako, punto ako doon sa makahiya. Pagka hinipo mo, itiklop siya. Punto ako lahat ng makahiya, hinihipo ko. Sabi ko, nararamdaman nila, no? Sabi ko sa loob-loob. Nung lumaki-laki ako, sabi nung lola ko, anak, kumuha ka nga ng makahiya. 7. Itong puno ng makahiya. Aanin mo, lola, yung makahiya. Ang ate mo hindi dinadatnan. Hindi nireregla. Papainumin ko ng makahiya. Yung palang makahiya, pagka nadidilay ang regla, pwede palang panggamot yun. Doon ko lang nalaman, yung makahiya pala, meron palang silbi yun. At nung nag-alaga kami ng kambing, may paborito pala ng kambing yung makahiya ang kinakain. Maraming tinig yun eh. Doon sa nguso ng kambing, walang tinig-tinig doon. Kinakain niya yung makahiya. At tinda mo kinakain. Isip ko, lahat pala ng nasa mundo, kailangan. Yung makahiya, kailangan. Yung pakayang iglesia, yung relihiyon na pinamuhunanan ng dugo ni Kristo, 20-20 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang patanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya nabayubay sa krus si Kristo, binili niya ang iglesia ng Diyos. Yung iglesyang nasa Biblia, binili niya ang ating kasalanan para tayo maligtas. He redeemed us from our sin. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Yun ang relihiyong itinuturo sa Biblia. Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia Adventista del Septimo Dia. Wala sa Biblia yun. No? Ang kaisa-isang relihiyon na nasa Biblia, ang iglesia ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Basahin mo sa lahat ng Biblia, andun yan. Wala na lang kung panahon, marami pa naghihintay, 2 pa eh. Lahat ng mga Biblia, basahin mo, nagtatag ang Diyos ng relihiyon o ng iglesia at doon niya itinuturo ang tamang pamumuhay. Sa iglesia ng Diyos, doon itinuturo ang tamang pamumuhay, a way of life. Basahin natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ano ang dapat ugaliin ng tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos? Kaya pag naanib ka sa iglesia, tuturuan ka ng way of life, ng relihiyon,
isang kahulugan ng relihiyon, kapatid, galing sa salitang Latin na religare. Ang kahulugan ng religare ay para itali uli, itali. Kasi yung re, muli, again. Yung ligare means to bind. Religion means to tie again. Itatali uli tayo sa Diyos. Napahiwalay kasi tayo sa Diyos Nawala yung legion between man and God sa kay Adan at kay Eva. Naputol. Pinutol ng pagsalangsang ni Eva at ni Adan. Yung legion between God and man, ang pagkakaisa ng Diyos at ng tao, naputol dahil sa ating kasalanan. Kaya doon pumapasok yung salitang religare, religion. Ang karoon uli ng legion between man and God. Kaya kailangan yon, kapatid. At ang tinuturo ng Bibliang relihiyon ay ang kung paano ka mabubuhay sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos na binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Naunawaan mo yung kapatid na Philip. Salamat kapatid na Philip. Hindi ko kasi matatapos, wala na tayong oras Sino-shortcut ko na, may naghihintay pa kasing iba. Nanyayahan na lang kita bukas kung pwede. Balikan niya sa lugar. At meron tayong indoctrination session. Pag-aaralan natin ang mga aral ni Kristo para matuklasan natin yung totoo, kung itinuturo ba ito sa ating relihiyon, o kung tayo pinagkakaitan ng mga pastor. Marami kasing pastor ngayon magnanakaw 23:30 ni Jeremias. Kaya't narito ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Merong mga propeta o mga ngaral, ninanakaw ang wika ng Diyos ang aking salita sa kanyang kapwa. Hindi nila tinuturo. Dinideprive nila yung mga tao ng salita ng Diyos. Yun naman ang ginagawa namin. Yung hindi tinuturo ng iba, tinuturo naman namin. Yung hindi nila pinapangahasang banggitin, binabanggit namin. Kaya ang tawag dito, Bible exposition At yun namang mga pag-aaral ng doktrina, para ma-realize nyo kung narinig nyo na ba ito sa pare, narinig nyo ba ito sa pastor ni Manalo, narinig nyo na ba ito sa Batista. Mag-uumpisa po tayo bukas, nanyayaan ko kayo. Sa Lunes. Sa Lunes pala. Yan ay ng mga 12, 14, 15 gabi. Maririnig nyo ang aral na hindi naririnig sa lahat ng relihiyon. Salamat sa pagdalo, kapatid na Philip. Magandang gabi sa inyo at sa lahat ng nasa Singapore. Salamat po, salamat sa Diyos.